Request mo, luto ko. Medyo haggard na ako kasi kaya na pa ako nagluluto at luto na. And today is a special day. Kaya hinanda ko talaga itong luto na to. Talagang naghanap ako ng mga items, ng mga ingredients na to dito sa amin. Nahirapan akong makahanap. Mamaya papaliwanag ko kung ano yung mga ginamit ko. Pero finally, luto na. Pakita ko na sa inyo. Carbonara nga pala. Authentic carbonara. Hindi ko masabing authentic or genuine. Sabihin na lang natin na carbonara without cream. Carbonara. Plating na tayo. Oh, ayan. Ready na. With garlic bread. Literal na garlic bread yan. With bacon bits sa taas and isang buong bacon. No, kaya na tayo. Nasasabik talaga ako dito. Pero, una, pray muna tayo. Lord, maraming salamat sa kabutihan mo, sa buhay, sa araw-araw na panibagong araw, at sa relationship namin mag-asawa, naming family, at sa mga taong nanonood nito. Pagpalain mo kami, at pagpalain mo rin sila. Bless this food, at patuloy mo po kaming samahan sa lakad ng buhay habang kami sumusunod sa iyo. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So, unang-una, ang nag-request ito ay ka-work ko dati, si Ate Joy. Ito. Ayan, from Pag-ibig. And today is our 4th anniversary. Hindi wedding anniversary iba yon. Iba pa yon. Ng wife ko. Ayan. Yung naging kami. Naging mag-on, mag-jowa. Ayan, June 18. And naisakto din namin sa wedding anniversary nila mama. So, today is the 30th wedding anniversary nila mama. Eto tayo. Ano bang uunahin ko dito? Ko itong bacon eh. Pero, tas may nagsabi din na overrated na daw yung yung first bite. Tingnan natin. Oh, may bacon bits pa yan, oh. Oh, unang tikim. Ate Joy, te. Sige na. Okay, kami naman, love, para sa atin. Happy anniversary. Yung lutong, oh. Tapos, wheat bread ginamit ko. Tapos, may butter. Meron akong ginawang butter. Tapos, nilagyan ko ng garlic bread. First bite. Ay, unang tikim. Di ba dapat unang kagat? Naisip ko rin unang kagat. Okay man. Iba sa pakiramdam kapag yung mga dati ate, yung mga kinakain lang natin, yung mga pinapadeliver sa office, yung kinakain natin as breakfast, minsan may pa-breakfast, minsan naman may pa-merienda. Nakagaya nito na garlic bread. Nung nag-orientation ako dati, nung nag-start ako mag-work doon sa Pag-ibig, merong ganito, parang sa, di ko alam kung French baker, basta isang cafe yung hinire ni Pag-ibig noon. Tapos merong garlic bread, masarap. And ngayon, ako na yung gumagawa ng sariling ganito. Of course, yung bread, hindi ko sariling bake. Wala pa tayong oven. Nakakatawa lang. Ang layo na, no? Ito, carbonara. Ano nga palang ginamit natin dito na ingredients? Ito yung mga isa sa mga, yun nga, na lutuin na kailangan pag-isipan, pagplanuhan. Kasi, guanciale, yung cured meat, wala dito. Kailangan pang umorder sa online. Kaya ang ginamit ko, bacon. Pangalawa, yung pecorino romano, wala rin. Kailangan, kahit sa mga local groceries dito, 2, 3, hinanapan ko. Wala talaga. Yung guanciale tsaka pecorino romano, yung cheese na ginagamit dito, wala din. So, nag-parmesan na lang ako. 5 ingredients lang siya. Kung katanggalin mo tong garlic bread, 5 ingredients, bacon, pasta, pepper, ito ba to? Salt, tapos water? Hindi, egg. Egg pa pala, egg. So, ang ginamit din natin dito, yung pasta na niluto ko is 500 grams or kalahating kilo.
And ang inano ko dito is 5 egg yolks at isang buong egg. Tapos yung parmesan, almost or more than half nung pakete niya. So, yun lang yung meron dito kaysa naman sa ano pa ako. And sinave ko talaga to for this occasion. Kaya na pa ako nangigil dito sa sobrang crispy yan. Minsan lang naman. Ironically, dati, based sa nabasa ko, na-invent tong ganito sa isang war, parang tapos na ata yung war nun, or yung rations ng mga soldiers, yun na lang. Meron silang guanciale, cured meat, syempre, nasa war. Tapos may itlog, tapos may cheese, tapos may pasta. Yun na, dun nabuo yung carbonara. And ironically, yun nga, nagsimula siya dun sa war. Di ko alam kung pang celebrate ba nila yun or para may makain lang sila ng silang marami. Ngayon, niluluto na siya for special occasions or maybe sa atin lang mga Pinoy. Malamang sa Italy, napaka-normal nitong lutuin. Mabilis lang siyang lutuin. Maano lang yung technique, kagaya nung sa itlog, yung egg yolk. Yung egg yolk lang yung kukunin mo. Ayun, if I would rate myself dito, tingnan ko ulit. Medyo nag-dry up na lang siya kakasalita ko dito or kaka-picture ko kanina. For the first try, alam ko may improve pa ako, pero siguro yung sa ingredients na lang, mag-iiba na lang yung lasa kapag guanciale talaga yung ginamit. Kasi yun, cured, itong ginamit ko is bacon, smoked bacon. Pero wala pa siyang, hindi siya maalat eh. Meron siyang binibigay na umami, tsaka yung, pero hindi siya maalat. So kung guanciale talaga ginamit dito, mas maalat pa siya. So I think yung logic behind doon, kaya hindi na sila naglalagay ng salt doon sa mixture nung cheese. Ito pala yung itsura niya. Yan. Yan, meron pang reserve dyan. Ang saya lang isipin, no, na yung nag-request ito, we go way back pa. Parang 2018 pa. And then now, niluto ko to dahil request niya. And also, for me and my wife. And syempre, kay Papa tsaka kay Mama. Celebrating their 30th wedding anniversary. Ang galing lang, no? Ang galing ng buhay, ang galing ng mundo. Nakaka-enjoy lang din ipagluto kayo, iluto yung mga request nyo, kahit yung iba, parang dinodog show. Yun nga, if I were to rate this, for me, 10 out of 10 eh. Legit. And mamaya, wag yung i-end agad. Nailutuin pa ako. Life is good. The Lord is good. Sarap. Luto pa ako ng isa. Diyan lang kayo. Kalimutan ko palang i-describe yung lasa. So, creamy. Na-achieve yung creaminess kahit walang cream. Paubos na. Naubos na. Yung lasa kanina, 10 out of 10 siya. Pero, the more you consume, siguro iba yung lasa talaga ng pecorino romano tsaka nung guanciale. Medyo nakakaano lang siya, nakaka-overwhelm lang, nakakaumay lang. Dahil yung parmesan. Ayan, ito na. Dessert time. Oh, crepe nga pala guys. With chocolate. Let's go. So, ang ginagawa nila sa crepe, diba, ganitong tupi. Tapos, lalagyan ng fruits or ng... Ano ba yun? Basta yung ini-spray na ganun, yung white. Hindi ako mahilig dun eh. Oh, game na. Oh, unang kagat, unang tikim. Sige na. Sige na, ikaw na. Okay na. Ako naman. Tikman natin to. Guys, sagawa lang to sa ano yung egg white na ginamit natin na sobra doon sa carbonara and flour tapos onting salt.
Rinig yung crunch. Rinig nyo? Tapos ang ginamit ko lang dito, yung Tableya chocolate. Sinagyan ko lang ng, tinunaw ko lang, sinagyan ko ng asukal and onting butter. Yun lang. Kaya hindi siya ganun katamis. Pero ito, pwede pala yun. Again, wala itong pampaalsa ha. Ito pala yung secret ng crepe. Walang pampaalsa. Galing! Tsaka makorek ko nga lang pala. Kaya na, yung unang tingin ko, dun sa carbonara, tumutulog. 10 out of 10 siya. Pero yung whole experience nung pagkain ng dish, siguro yung parmesan kasi, medyo nakakaumay siya. So, nung naubos ko siya, bigla ako naumay. So, nire-evaluate ko, siguro pwede bang 8.5 or 8, ganun. And then itong crepe, newfound knowledge to, tinry ko lang talaga. Ang galing. Masabi ko dito, because of the technique and newfound learning to, newfound talaga. This is legit 10. Kasi, ang daming mga, lalo sa mga nagbi-bake, ginagamit yung yung egg yolk, tapos yung egg whites, yung iba, ini-scrambled egg, tapos kung ano-anong ginagawa. Ito, crepe, napakabilis. Dessert, o kaya, breakfast mo, ikaw, bahala. O, kung may request pa kayo dyan, ilagay nyo na dyan. Comment nyo, kahit medyo matagal na kasi, binabudget natin eh. Binibigyan natin siya ng kung kailan, iniisipan kung kailan ko talaga lulutuin. And of course, nag-research din tayo ng ingredients at kung paano yung paraan ng paggawa nun, pagluto. Kaya sana na-appreciate nyo itong mga videos na to. And of course, sana may nakukuha kayong na-wholesome or may natutunan kayo. Kagaya nitong crepe. As in, the best. O, yun lang. Guys, again, love. Happy anniversary. Ate Joy, thank you sa pagre-request. Isa pa lang yan ha. Yung isa, wala pa. And kila mama tsaka kay papa, happy 30th anniversary din. And sa inyo, stay wholesome. God bless.